بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Sura An-Naba, ang mahalagang balita. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ano ba ang kanilang itinatanong sa isa't isa? Tungkol ba ito sa mahalagang balita, araw ng paghuhukom, na siyang dahilan ng kanilang di pagkakasunduan? Katiyakang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Higit pa rito, walang pag-aalinlangang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang himlayan? At ang mga kabundukan bilang autad, mga talasok upang ang kalupaan ay maging matatag. At nilikha namin kayo na magkapares, lalaki at babae. At ginawa namin ang inyong pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa namin ang gabi bilang takip sa pamamagitan ng kadiliman nito. At ginawa namin ang araw para sa inyong paghahanap buhay. At itinayo namin sa dakong itaas ninyo ang 7 matatatag na mga kalangitan. At ginawa namin doon ang nagliliwanag na lampara, sikat ng araw. At ibinaba namin mula sa mga ulap na may dalang ulan ang masagalang tubig, upang patubuin namin mula rito ang mga iba't ibang uri ng buto o butil at luntiang halaman, at mga harding, madadawag at mayayabong. Katotohanan, ang araw ng pagpapasya ay naitakdang oras. Sa araw na yaon na ang tambuli ay hihipan at kayo ay magsisidating ng pangkat-pangkat. At ang kalangitan ay mabubuksan na magiging tila mga pintuan. At ang mga bundok ay sasambulat at maglalaho na tila isang malikmata. Katotohanan, ang impyerno ay nasa katayuang pagmamatyag o puok ng tambangan. Isang tahanan para sa mga taghun. Taghun. Ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, ang taghun ay mga taong sumusuway at tumatanggi sa mga aral ng sugo ng Allah. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 331. Doon, sila ay mananatili sa habang panahon. Doon, sila ay walang malalasap na lamig at wala ring inumin na makatitighaw. Maliban sa hamim, ito ay isang init na umabot sa pinakamataas na antas ng paggulo. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 331. At gasak. Ito ay nagmumula sa mga maruruming katas ng pawis, luha at mga pagnaknak na sugat ng mga taong nasa impyerno.
isang karampatang kabayaran, kaparusahan ayon sa kanilang ginawang kasamaan. Katotohanan, sila ay hindi nagbigay pansin para sa pagtutuos. At kanilang pinabulaanan ang aming ayat. Ayat, ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinaghihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtaak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay, pagkaraan ng kamatayan at mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang antungan ng impyerno. At ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat. Kaya't lasapin ninyo ang bunga ng inyong masasamang gawa. Walang anumang karagdagan ang aming maipapataw maliban sa kaparusahan. Inna lilmuttaqin mafazan hadaiq wa a'naban wa kawa'ib atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaban jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaban رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Katotohanan sa mutakun. Mutakun. Sila ay mga taong tunay na may takot sa Allah. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamtan nila ang kasiyahan ng Allah. Gayon din sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang Allah ng higit sa anumang bagay. Sila ang mga taong nakahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ay tagumpay, katuparan ng kanilang mithiin, mga hardin at mga ubasan, at mga dalagang birhen na magkakasinggulang, at mga tasang dihak, tigib sa kasaganaan. Dihak, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang kahulugan ng dihak ay laging tigib o puno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 173, Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 335. Sinabi naman ni Ikriman na ito ay dalisay. Walang langha, marumi, masamang pananalita ang kanilang maririnig doon o di kaya ng kasinungalingan. Ito ay gantimpala mula sa iyong Raab. Raab, Panginoon. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasali ng salitang Raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang Raab sa wikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na Rab ang Allah sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang Allah ang nagbibigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro pinuno, kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Raab at dinugtungan at kinabit
ang Panginoon upang maunawaan ng anumang mambabasa. Mababasa lamang ang tagang Raab sa sinundan ng katagang may panaklong na Panginoon sa mga unang aya na naturang juzu at sura ng Quran. Biyayang lubos. Isinalaysay ni Abu Hurairah, ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Sino man sa inyo ang mahigpit na sumunod sa kanyang Islamikong reliyon, ang kanyang mabubuting gawa ay gagantimpalaan ng 10 hanggang 700 ulit at ang masamang gawa ay itatala lamang ayon sa bilang nito." Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 40 mula sa Rab ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga iyon. Siya ang mahabagin, Al-Rahman, walang sino mang makapangangahas na makipag-usap sa kanya sa araw ng paghuhukom maliban kanyang pahintulutan. Sa araw na iyon na ang Ro, ang tinutukoy na Ro ay ang Anghel Gabriel. Ayon sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, pahina 337 na hinango mula sa aklat na Dur al-Muntur, versikulo 8, kapitulo 400. Ang Ro, ang pinakamarangal sa mga anghel at pinakamalapit sa Rab, at siya rin ang takapaghatid ng mga kapahayagan. At mga anghel ay magsisitayo ng magkakahanay na walang sino man ang maaring magsalita maliban lamang sa mga pinahintulutan ng mahabagin, Al-Rahman, at maliban sa magsasalita ng pawang matuwid. Ito ang walang alinlangan na araw ng katotohanan, kaya't sino mang magnanais at hayaang siyang gumawa ng daan patungo sa kanyang Raab, sa pamamaraang pagsunod sa kanya dito sa mundong kasalukuyan. Katotohanan, amin kayong binalaan ng isang nagbabadyang pagsapit na kaparusahan. Ito ang araw na matutunghayan ng tao ang mga gawa na bunga ng kanyang mga kamay. At silang kafirun ay magsasabi, "Kasawian sa akin, sana ako ay naging alabok na lamang."